ating nababanggit sa akin ng kaibigan ko na si Pipito na napakaswerte niya sa lahat ng bagay. Mula nang may nabili siyang isang antik na wallet sa isang shop na nagbebenta ng mga lumang kagamitan. Nung minsan nag-tour sila ng mga kaibigan niya sa Baguio. Marahil, mga 3 buwan na ang nakakaraan. Parang may katotohanan naman ang mga kwento niyang yun sa akin dahil minsan ko na rin iyong nasaksihan. Madalas siyang nananalo sa mga sugal gaya sa pagsali-sali niya sa scatter, sa mahjong, sa paluwagan, sa iba't ibang klase ng pasugalan. Ang hindi niya pa nasusubukan ay yung sumali sa loto at maglaro sa mga nagalakihang pasugalan sa Manila gaya sa Dream World at Okada Casino. Naiinggit nga ako sa kaibigan ko ngayon kasi napakaswerte talaga niya dahil binigyan siya ng pagkakataon na mahanap ang makapagpabago ng tuluyan sa buhay niya. Ako nga pala si Miro na isang extrovert. Isa rin akong happy-go-lucky na tao at mahilig sa kasiyahan sa barkada. Na hinais akong i-share sa inyo na naipadala ko kay Miss Lynn Rose Sabido upang makapagdulot ng aral sa lahat. Alam kong mas mabibigyan niya ng kulay ang simpleng pagkukwento kong ito. Totoo itong nangyari sa buhay ko. At sa panahon natin ngayon, ay sino pa ba ang hindi naniniwala sa pampaswerte o ano paman? Halos lahat ata ay may kanya-kanyang binibili na kung ano-ano para lang magatid ito sa kanila ng swerte sa buhay nila. Para makuha rin nila ang bagay o isang pangyayari na ninanais nila sa buhay, gaya ko. Ang isang malaking kamalian ko lang na nagawa ay dahil sa labis na kainggitan kong naramdaman sa kaibigan ko na si Pipito. Imbis na nagdulot ito ng aliw sa akin, doon din pala magsisimula ang lahat ng kalbaryo ko sa buhay. Oh, Pipito! Kamusta? May 2 linggo tayo na hindi nakapagkita ah. Oo nga pare ko masyado ata kami napasarap ng inan ko mga barkada sa naging bakasyon namin sa Baguio. Ikaw kasi pre, ang killjoy mo Nagulat nga ako sa iyo nang bigla mong tinanggihan. Ang pagaya ko sa iyo, hindi kaya man tumatanggi noon, hindi ba, sa mga nakaraan natin? Di ba pre, in-explain ko naman sa'yo na wrong timing talaga ng mga panahon na yun kasi may check-up yung anak ko Yan naman, nawala si Mrs. dito sa Pinas. Kaya kailangan ko samahan pre. So siya, maiba na nga tayo pre. Ito, bininhan kita ng pasalubong galing sa Baguio. Mga palaman na strawberry at prutas din. Tsaka na, matutuwa talaga yung inaanak ko na si Melissa. Yun ako pre, nagabala ka pa Pero marami talagang salamat dito Matutuwa talaga yung inaanak mo sa napakaraming pasalubong na binibigay mo. Teka pre, ito dagdag pa pala. Talang ko labis na itong makakapagdulot ng kasiyahan sa'yo. Wow! Ang gara naman ng jacket na ito Ang pogi na formahan ko nito panagkataon. O pre, kapag may mga rides tayo ng ina mga barkada natin, gamitin natin yan. Nakpitan din kasi ako sa design yan Kaya di namin nakitang bilhan. Sa mahabang batian na naganap sa pagitan namin ng isa sa malapit ko na kaibigan na si Pipito, matapos na naging mahabang bakasyon nito sa Baguio, ay ayun na nga at umuwi na rin ito. Sa paglipas pa ng ilang mga linggo, napansin ko na tila ba ay napakagastos nito. Maya't maya, ang yaya nito na kumain sa labas, kasamang barkada. Inuman dito, inuman doon, party dito, party doon, sa iba't ibang club sa Moraita, o sa Timog, o sa Makati, na para bang hindi ito naubusan ng paggastos. Madalas, sa lahat ng mga lakad namin, ay puro siya ang may pinakamalaking gastos o nanilibre sa amin. Isang gabi, habang lango
na kami parehas sa alak ay may na-share ito sa akin. Na isa niyang napakalaking sikreto na hindi niya pa raw na-share sa iba. Oh, pre. Kapag gusto mo pa uminom ha, huwag kang mahihiya. Na, magsabi ha. Mag-order po ulit tayo ha. Enjoy lang pa. Enjoy sa buong magdamam na to. Sigurado ka ba, pre? Dito, pre, ha? Paprangkahin na kita, ha? Siyempre, kaibigan kita. At concern lang ako sa'yo. Ano yun, pre? Hindi na ba kayo nag-aaway ng asawa mo? Dahil sa nakita na nagagastos mo mula nung nagbakasyon ka galing sa Baguio. Feeling ko, pre. Nakakalula na yung mga pera na nilalabas mo. Baka naman, nababaong tinangin sa utang, ha? Hindi mangyayari yun, no? Tsaka, wala naman pakialam si Mrs. kung anong gawin ko sa pera ko, no? Aking to eh. Mula lang. Huwag sana sumamang loob mo. Nag-aalala naman ako sa'yo. O baka naman, may hindi ka sinasabi dyan, ha? Pa naman, nanalo ka na sa loto niyan, ha? Kaya daan mo bumastos. Hindi ka na nagsasabi. Natumpak mo, pre. Hindi totoo man na nanalo ka sa loto. Higit pa roon ang napanalunan ko, pre. Wala hanggang swerte, pre. Pakiramdam ko nga, kaya ko nang talunin sa payamanan. Ang ating presidente na si Marcos o si Henry C. Hindi ko na kailangan talaga na magpakapago sa trabaho. Talaga ba? Ito, pre, ha? Ate-atinan to, ha? May nabili kasi akong isang antik na wallet sa Baguio. Mula nang nabili ko yung kaliwat kanan na ang swerteng nagaganap sa buhay ko. Sunod-sunod na yung panalo na nakakuha ko sa mga sugalan na sinasalihan ko. Ang swerte na mismo lumalapit sa akin. Gusto mo ba makita yung swerteng wallet na tinutukoy ko? Sige nga, pre. Kung titingnan ng maigi, ang wallet na tinutukoy ni Pipito ay mukha lang itong simple at walang dating. Di bale, ginatungan ko na lang ang mga isiniwalat nito sa akin. Pero sa loob ko ay halos napakahirap sa akin na paniwalaan na yun. Bigla na lang akong napailing sa pagkadismaya sa sinabi nito. Hindi ko kagad yun pinaniwalaan. Subalit, sa paglipas pa ng mga araw, sinubukan niya akong isama sa lahat ng pasugalan na pinupuntahan niya. Parang gusto ko na siya bigla sambahin dahil napatotohanan nito ang mga sinabi niya sa akin na may hatid nga talaga na swerte ang wallet na yun sa kanya. Nang minsang naipaalala ko sa kanya ang napag-usapan namin tungkol sa kanyang wallet, ay hindi na niya yun maalala. What? Doon ko na lang nagpagtanto o di kaya inakala na baka nadulas lang bigla ang dila nito nung nalasing na kami ng sobra. Kung kaya't naisiwalat niya sa akin ang isa sa pinaka natatago niyang lihim na ayaw niyang ipagbigay alam sa lahat. Isang gabi, habang ako ay nag-iisip ng malalim, ay may isang matinding tukso ang sumubok sa akin. Natukso akong nakawin ang wallet na yon. Sa pagkadesperado ko na umangat ng mabilis sa buhay at huwag na pagtrabahuin ang asawa ko sa ibang bansa. At para na rin magkaroon kami ng regular na budget para sa tuloy-tuloy na check-up ng anak ko sa ospital, ay pinagplanuhan kong nakawin na yun sa kanya. Noong minsan na naroon ulit kami sa club, may kinuntsaba ako na isang babaeng GRO roon para akitin at aluin ng todo si Pipito habang sinusubukan kong nakawin ang wallet sa kanyang bulsa. Tulad pa rin ng dati, nalangumuli kami sa kalasingan. Nauwi sa pagtatalik ang paglalampungan nila ng babaeng kanyang nakatable sa isang club na pinuntahan namin. Sa wakas, nakuha ko na rin ang mahiwagang wallet na yun. Sa labis ko na kasiyahan, ay mahigit 2 linggo ako na hindi nagpakita kay Pipito.
at binayaran ko ng malaki ang babae na tinable ng gabing iyon ni Pipito. Para pumunta na sa malayong lugar upang hindi na rin siya matunto nito. Makailang beses na tumatawag at nagme-message si Pipito. Subalit, ang madalas ko na lamang na nire-reply sa kanya ay nabisi ako sa anak ko na si Melissa. Ang una kong ginawa niyon ay nagtungo muna mag-isa sa ilang maliliit na pasugalan na alam ko. Sinubukan ko kung talaga bang mabisa ang hiwaga ng hatid ng wallet na yon upang makapagdulot ng swerte sa isang tao. Kalaunan, mukhang para bang nagkakabisa na ito sa akin. Naranasan ko na ang kabi-kabilang swerte mula sa pagkapanalo ko sa mga pasugalan na sinasalihan ko. Hanggang sa nakaipon na nga ako ng sapat na pera para makapagtayo ng sarili kong negosyo. Napauwi ko na nga ang asawa kong nagtatrabaho sa ibang bansa. At napaopera ko na rin ang anak kong may sakit sa atay. Subalit, pagkalipas ng mahigit 2 buwan, ewan ko ba, para bang naging sunod-sunod na rin ang mga kamalasan na nagaganap sa buhay ko. Para bang naniningil naman ang pagkakataon ng kapalit sa lahat ng swerte na bumuo sa buhay ko. What? Biglang tinamaan ng sakit ang isa sa matagal ko ng loyal na aso. Hanggang sa hindi na nga niya kinaya ang sakit na dumapo sa kanya. Kahit marami naman akong pera, ay namatay pa rin ito. Ang sumunod naman na naganap ay bumalik ang sakit ng anak ko na si Melissa. Inakala ko noon na nalagpasan ng anak ko na si Melissa ang dati niyang sakit na nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon. Sa paraan ng pag-undergo niya ng operation at naging successful naman ito. Subalit tila ba ay biglang muling nagbalik ang sakit nito at pas lalo pa itong nag-worse. Ilang linggo, buwan, din kami na nakikipaglaban sa sakit nito. Inubos ko na nga ang lahat ng pera ko na naipon namin ng asawa ko para lang maligtas ang anak namin. Subalit, wala talaga. Umabot na sa punto na namatay na ito. Sa pagkawala ng anak ko na si Melissa, ay halos hindi ko iyon matanggap. Gabi-gabi akong naglalasing sa iba't ibang bar hanggang sa napabayaan ko na nga ang sarili ko. Pati ang kasalukuyan naming negosyo. Alam mo ba kung anong oras na? Gabi-gabi ka na lang lasing. Wala ka na bang awa sa sarili mo, pati sa akin? Ano ba? Hindi mo ba talaga ako sasabayan? Masakit ang ulo ko. Gusto pa nga matulog. Hindi na maganda itong ginagawa mo sa buhay natin. Tingnan mo, yung business natin, pabagsak na. Dahil sa kapabayan mo. Ito ba ang kapalit ng pag-give up ng work sa ibang bansa? Ano ba? Tumigil ka na nga, peace. Nananakit ang ulo ko sa'yo. At gabi na, yung saniragan mo, ako nga gagawa ng paraan yan. Ayoko na. Pagod na ako sa kakaintindi sa'yo. Maghiwalay na tayo. Oh no! Naging consistent ang mga pag-aaway namin ng asawa ko dahil sa kapabayaan ko. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Iniwan ako ng asawa ko. Umabot ng mahigit 2 buwan ang naging panunuyo ko sa kanya para lang bumalik siya sa akin. Hanggang sa nakita ko na lang siya na nakakita na siya ng kapalit ko. Labis ang sakit na naramdaman ko dahil pakiramdam ko na bumagsak ang buong mundo ko. Dumating sa punto na nag-give up na ako sa kanya. Pero para atang nakarealize siya na gusto niya nang bumalik sa akin. Nang dumating ang oras na nagdesisyon na siya na gusto niya nang bumalik sa aming bahay, ay bigla namang may nangyaring aksidente sa kanya. Nang bigla siyang tumawid sa kalsada galing sa work niya, ay nabundol naman siya ng isang sasakyan. Isang gabi, habang busy ako sa pagmamanage ng business namin na isang mini supermarket, ay may nareceive ako na tawag mula sa hospital. Critical daw ang kondisyon ng asawa ko. Sa narinig ko ngayon, halos lumipad na ako papunta sa nasabing hospital. Kahit na naiwan ko na sa hallway
ang isang sapatos ko ay pinilit ko pa rin puntahan kagad yung sasakyan para lang makapunta ng mabilis sa ospital. Pagkarating ko sa ospital, ay nabutan ko ang nasa operating room ng asawa ko. Sa paglipas pa ng ilang oras, hanggang sa umabot na nga ang mahigit 6 hanggang 7 oras, ay halos tuluyan na ngang gumuho ang mundo ko nang dineklara ng doktor na wala na ang asawa ko. Tuluyan na ngang nawasak ang mundo ko. 3 buhay na ang nawala sa akin. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nagdesisyon ako na hanapin muli ang kaibigan ko na si Pipito upang i-confess ang ginawa kong pagnakaw sa kanyang antik na wallet. Para nilin, humingi ng sinserong kapatawaran sa kanya at higit sa lahat, ay para maibalik ko na rin ang wallet niya. Sa muli kong pag-contact sa kanya, ay tumugon na rin ito. Nagkita kami sa Tagaytay sa isang park doon. Pare, buti at pinaunlaan mo. Ang panyaya ko sa iyo na magkita ngayon. May naisa na akong ipagtapat sa iyo. Pero bago ko sana sabihin niyon ay matatanggap ko naman kung magagalit ka ng sobra sa akin. O kahit bugbugin mo ako, okay lang, pe. Maluwag kong tatanggapin yun. Kasi mabigat talaga yung kasalanan na nagawa ko sa iyo eh. Walang kapatawaran yun. Sige lang, ipagpatuloy mo lang. Makikinig ako. Sorry pre, tatawarin mo ako kasi ninakaw ko yung antik na wallet mo. Ito na oh, isa sa uli ko na sa iyo. Tatawarin mo ako kung nagawa kong nakawin yun. Dahil sa kainitan ko sa iyo. Totoo na sinuwerte ako sa buhay na dahil dito. Maraming salamat sa wallet na yan. Na nagbago ang status sa buhay ko. Pero hindi ko naman alam na ang bilis ng karma na dumating sa buhay ko. Kasi namatay lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kasalanan ko naman yun kasi ninakaw ko ang wallet na to eh. Patumarin mo ako. Mabigat para sa akin tanggapin ang karma na naging kapalit ng pagnakaw ko sa wallet na ito. Patawarin mo sana ako pre. Pinapatawad na kita, pre. Humihingi rin ako ng dispensa sa nangyari sa buong pamilya. Sana ako rin na iyong mapatawad. Mayroon din akong ipagtatapat sa iyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, pre? May isa pa akong bagay na hindi ko na ipagtapat sa iyo noon. Hindi ko man akalain sa ikaw pala ang kukuha ng wallet ko na yon. Bukod sa iyo, marami din akong napagsabihan ng ilan sa mga barkada ko tungkol sa swerteng hatid ng wallet na yon. Pero ikaw pala ang mismong nagtangka na kuhanin mula sa akin ang wallet na yon. May sumpa ang wallet na yon. Ibibigay ng wallet na yon sa iyo ang lahat ng ninanais ng puso mo. Lahat na payamanan, lahat na papasaya sa iyo. Totoong nakapagdulot ito ng swerte sa buhay ko. Pero buhay ang magiging kapalit niyon. Gaya mo, namatay din ang mong pamilya ko. Hindi totoo ang sinabi ko noon na nag-migrate na sila lahat sa Canada. Itinago ko ang pagkamatay nila. Kasi ang totoo niyan, na-aksidente kami niyon na nagtutur kami sa ibang bansa. Pero naganap yun pagkatapos munang kuhanin sa akin ang wallet na yun. May nakapagsabi sa akin noon nung nasa Baguio pa lang ako na isinumpa raw ang wallet na yun. Matapos niya akong makita noon na lumabas sa isang antik na shop. At kasalukuyan ko naman yun na ginagamit ang wallet na yun na nabili ko roon. Ang sabi niya, magdudulo raw ito ng sobrang kayamanan. Pero magdudulot din daw ito ng kasawian. Kaya raw isinumpa ang wallet na yun. Hala ko nga roon. Nantitrip lang yun eh. Akala ko nga talaga sira ulo yung lumapit na yun sa akin. Subalit sa paglipas ng ilang mga araw, totoo nga na biglang yaman na nangyari sa akin. Tapos after a few months, may isa kasi akong kamag-anak na may third eye. Bigla niya akong binilaan.
na dapat daw may isang tao ang kusa magdanais na kunin ang wallet na yun. Dahil daw may sumpa ang wallet na yun. Kasi may nakita raw siya na isang malaking anino na sumusunod sa akin. Baka raw, yun ang totoong may-ari ng wallet na yun. Bago pa yun napunta sa akin. Ang sabi niya, mauubos daw lahat ng mahal ko sa buhay. Tinawanan ko nga lang yun eh. Pagkatapos yung sabihin na yun, binaliwala ko lang yung babala na sinabing noon sa akin. Pero paglipas ng ilang linggo, biglang may nangyari sa mga magulang ko. Namatay sila mula sa aksidente nung nandun sila sa Amerika. Oo, doon talaga sila nakatira sa Amerika. Pero naging tahimik lang kami sa mga nangyari noon sa kanila. Sinubukan ko nga na itapon, nasunugin ang wallet na yun. Pero hindi ko alam. Paulit-ulit lang ito bumabalik sa akin. Hindi ko nga alam kung paano nangyayari yun eh. Pagkatapos, nung bigla naman nangyari na bigla mo na itong inako sa akin, gaya na sabi mo. Labis nga ang katuwaan ko nun eh kasi akala ko naputol na yung dulot ng sumpa. Yun sa buhay ko. Kaso hindi pa pala doon natapos ang lahat. Yun naman yung nangyari nung nagtutour kami ng family ko sa ibang bansa. Nangyari yung aksidente. Ako lang nabuhay. Ako lang nakaligtas. Lahat sila namatay. Hindi mo ito nalaman kasi yun yung mga panahon na wala tayong komunikasyon dahil pinagtataguan mo nga ako. Kaya labis ang aking kalungkutan ngayon nung nalaman ko na nangyari din pala sa iyo. Ang nangyari sa akin noon. Pasensya ka na, pare. Sobra akong nashock sa isinuwalat sa akin ng kaibigan ko na si Pipito. Halos parang binuhusan ako na isang napakalamig na yelo sa aking kinaupuan. Kalaunan ay hindi tinanggap ni Pipito ang wallet na pilit kong binabalik sa kanya dahil ako na raw ang kasulukuyang amo ng wallet na yun. Kalaunan ay niyakap ko na lamang ang tadhana ko na yun. Patuloy pa rin ito na bumubuhos ng swerte sa buhay ko habang ginagamit ko iyon. Kung kaya't naisip ko na gamitin na lamang ito sa mabuting paraan. Ginamit ko na lamang ang mga pera na nakukuha ko mula roon para makatulong ako sa ibang tao. Ginawa ko ngang mag-donate sa iba't ibang charity sa Pilipinas. Kahit kapag may nangyayaring sakuna o kapag may nasalanta ng kalamidad, ako ang isa sa mga tumutulong sa kanila. Mas pinili ko na lang na mag-isa sa buhay at hindi na muli akong mag-asawa o bumuo ng bago kong pamilya upang maiwasan na mamatayan ulit na mahal ko sa buhay. Nais ko na itong dalhin hanggang sa aking hukay. At dito na nga po nagtatapos ang aking sariling kwento. Sana po ito inyong naibigan. Hanggang sa muli. Hi po! Kamusta po kayong lahat? Nagustuhan niyo po ba ang aking i-share sa inyo? Kung ito inyong nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. At huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na kwento na aking i-share sa inyo. Maraming salamat po and have a good day!